Typhoon Pepito, patuloy ang paglakas pero nanatiling significant storm kay Pag-asa. Pero asahan mamayang hapon, isusunod na rin ni Pag-asa, itaas yan as typhoon category. Bagamat ang cone of uncertainty ni Pepito mananatiling malawak pa rin, so inaasahan pa rin magpabago, pero sa ngayon, nakatutok ito, natatama sa may bahagi nga po ng Catanduanes at Aurora Region. Pero nalalabi pa rin naman sa makakaranas muna ng maaraw at maalisang ang panahon. Habang unti-unti namang nagiging maulap na at unti-unti na rin nagiging mas gloomy ang silangan ng Visayas at Mindanao sa paglapit ni Pepito. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, November 15, 2024. Ang oras nating bosong tanghali ay alas 11:56 na ng magtatanghaling tapat. Humid at maalinsangan pa rin ang inaasahan natin maghapon dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Nodo Luzon since improved weather condition na nga po sa bahagi nga po ng buong extreme Nodo Luzon. Maliban na lamang dyan sa may bahagi ng Babuin Island at Batanes Group of Islands na umaabot pa rin ang presensya ni Bagyong Ophel. At mga nakataas pa din ang ilang areas dyan ng tropical cyclone wind signal according yan kay Pag-asa. Silipin nyo na lamang po. Pero dahil halos wala na siya o malayo na si Ophel sa landmass ng Nodo Luzon, nagiging maaraw at maalinsangan na po ang bahagi ng buong extreme Nodo Luzon hanggang Central Luzon. Ang ilang ulap lamang ang nakikita natin, which is i-discuss natin yang konti. Sa ngayong tanghali, wala naman tayong masyadong namataan. Isang lightning strikes pa lamang ang nadedetect ng ating lightning detection system. So, diretso agad tayo sa ating current conditions. Na overcast and gloomy po at haze ang ating kasalukuyang condition, weather condition sa amin sa Caloocan. At medyo few clouds din. Makikita sa live CCTV snapshots ang medyo maaraw pa rin despite na medyo haze ang paligid at overcast. Kaya expected sa maghapon ay patuloy tayo makakaranas ng mainit na panahon. So magdala po ng pananggalang sa sikat ng araw, kung hindi man mamayang hapon ay magkakaroon pa rin ng mga isolated rain showers sa betwang panig ng Metro Manila and the rest ng katimugan ng bansa. Mapapansin ninyo, medyo wala yung detalye sa ating dashboard. Medyo nagluloko na naman yung data feed mula sa pinaka-infirmary ng Automatic Tropical Cyclone Forecast System, pero may backup naman tayo, so maya-maya madidiscuss pa rin natin. Pero active pa rin ang ating mga tropical cyclone monitoring. Normal talaga na nagkakaroon ng aberya sa mga service systems. Sa last na version, ito lang, naka-weather station kaninang 6:17 AM, nakapagtala kami ng luwas of 26.1 degrees Celsius. Kapon, nasa 31.7 degrees Celsius, ang aming italang pinakamataas na temperatura. Kapon ito ng hapon at 1:22 PM. Ibig sabihin lamang, bahagyang mababa, medyo comfortable ang aming heat index, na nasa 42.1 degrees Celsius, ang aming init ng dama. 62 index ang aming ating air quality dito sa Caloocan o moderate ang air concentration of 17.20 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo sa ating mga sensitibong mga baga, lalo na dyan sa katimugang parte ng Calabarzon dahil mula daw kahapon, medyo nagkakaroon ng hazy conditions ang Himpapuid. Kaya may mga encounter sila na paglubog ng araw, medyo nagiging very reddish ang kalangitan. Isang phenomenon lamang yan kapag yung dust sa Himpapuid ay natatamaan ng sinag ng araw. So nagre-reflect po yun at nagkakaroon ng parang reddish glow sa Himpapuid. Kaya normal po yan. Ibig sabihin mukhang mataas po yung haze ng alikabok sa Himpapuid. So, hindi po yan maganda sa mga sensitibong mga baga natin. At mula kahapon, na-detect din yan aking air quality monitoring system yan. Kung sisilipin po natin yung air quality, ay kung sisilipin po natin dito in past 24 hours, ay nagmo-moderate po yung ating air quality. So, kung sisilipin natin in past 24 hours, nagkakaroon ng spiking sa ating air quality detection. Ayan, umaabot pa nga sa 166. So, unhealthy po ito. So makikita po, since noong November 13, nagkakaroon na po ng fluctuate sa ating air quality. Well, maaaring dulot lamang yan ng normal pollution base sa aking
air quality sensor dito sa Caloocan. So wala naman ako nakikitaan na posibleng galing dito sa fog o volcanic smog. Tumataas lamang po siya. Siguro nagkakaroon ng thermal inversion mula pa ng isang araw dahil masyado nga pong gloomy at haze. Medyo natatrap yung ating bad air pollution dito sa city, pataas. Medyo nagkakaroon ng trapping. So expected po yan. Samantala, kung itatabi naman sa pre-existing in past 24 hours, nangunguna ang bahagi ng butukan sa may pinakamataas o malinsangang temperatura na 36 degrees Celsius. Sa lawas sa Petso sa Baguio, Baguio ang tumaas at 18.2 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. Sa Iloilo naman, ang Calayan, Cagayan, well, epekto yan dahil sa kay Bagyong Open, umabot sila ng halos violent rain showers to torrential na 188 mm na total rainfall. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin kaming nararanasan ng mga pagulan dito sa Caloocan. Samantala, meron tayong volcanic thermal alert status muna. Silipin natin dahil nakamoderate itong si Taal. So, kamustahin naman natin ito base sa kanyang thermal modis. 10 megawatts lang naman ito. So, maaaring meron na naman itong thermal inversion. So, silipin natin yung pinaka-active thermal anomalies niya gamit ang ating modis satellite courtesy of Biroba. So, mula sa data PDP box, mula kay Taal Volcano, buksan natin. Wala namang italang volcanic earthquakes since kahapon. Yan, normal naman yung kanyang SO2 emission, 2,039 tons a day. Pero since November 8 pa to, wala silang pinaka-latest hanggang kahapon. So, normal naman at halos wala namang abnormalities na nakikitaan kay Taal, pero tumataas lamang ng bahagya yung kanyang thermal anomaly. Yan. So, kung titingnan natin sa pinaka-MODIS satellite imagery, medyo merong thermal inversion na nagaganap dito. So, tingnan po natin yung pinaka-brightness, 322.4 Kelvin. Nominal po ito. Kinunan nito gabi. So, medyo mataas. Nagkakaroon ng bahagyang thermal inversion. Ayun, nominal po siya, 321 Kelvin. Kaya kung mapapansin niyo sa satellite imagery, medyo mapula-pula yung pinaka-central crater ni Taal. Kay Canlaon, silipin natin kung medyo aktibo itong si Canlaon. Si Canlaon, merong 13 volcanic earthquakes, merong 4,246 tons a day since kahapon. Ito, mas aggressive yung detection o monitoring kay Canlaon. Kahapon po ito, yan o. So, 4,246 tons a day at merong 1,000 meter na makapal na pagsingaw according dito. So, medyo may mga pag-abo-abo na nakikitaan at patuloy ang pamamaga ng bulkang si Canlaon. So far, ito lamang ang medyo aktibo at nanatiling na sa alert level 2 itong si Canlaon. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa bahagi o sa paligid ng Canlaon, dyan sa may bandang Negros region. Samantalang kay Taal Volcano, wala namang masyadong anomaly, bagamat medyo mataas ang kanyang thermal intrusion. Ano, nagkakaroon ng bahagyang magmatic intrusion. So, pakiobserbahan na lamang sa ating mga kababayan, sa mga kabatang natin dyan sa Batangas, dahil medyo nagkakaroon ng thermal activity si Taal Volcano. Bisitahin din natin yung space weather status since nakataas ang unsettled, ang geomagnetic field mula sa haring araw. And as of 1:38 AM pa ng madaling araw ay medyo may extended warning na geomagnetic index of 4. Expected ito ngayong maghapon. Bagamat maliit o minor to moderate lamang ito, pero at least yung condition niya is persistent according dito. So magkakaroon pa rin ng mga ilang area impact primarily forward at 65 degrees geomagnetic latitude. So kahit na medyo minor yan, nakita nyo naman nagkaroon agad ng safety kaagad itong satellites ng geostationary satellites at ng NOAA at Himawari. Buti si Himawari medyo matibay-tibay pa, nakakayanan niya. Kaya tuloy-tuloy yung kanyang weather updates o satellite updates. Kay NOAA, lalo na yung automatic cyclone monitoring, nagloloko. So makikita po sa LASCO yung positioning ng 10 o'clock at 6 o'clock ng burst ng haring araw. So silipin natin ang malapitan. Yan, mula pa nitong kahapon. So tuloy-tuloy po yung releasing niya. Yan, yung pinaka-plasma. Hindi naman sobrang lawak yung buga ng plasma, pero tuloy-tuloy kasi continuous yung generate niya ng CME o yung bahagyang plasma.
So, epekto yan dahil dito po sa nakatutok na CAR 3932 at 889, pero unti-unting medyo pumapaling na ng bahagya. Pero siyempre, umaabot pa rin sa Earth yung ilang plasma niyan. Bagamat yung daily sunspot number maliit at 96 lamang, pero patuloy tayong magkakaroon ng possible geomagnetic field pa rin na tumataas-taas nga po hanggang unsettled. So far, wala namang tayong latest na solar X-ray events chart. Hindi kagaya kahapon. Yan, hindi kagaya, ay actually kanina lang to. So nagkaroon ng M1.7, minor lamang na geomagnetic field mula nung kaninang madaling araw. Yan, so at least halos R1 ang inabot. Mga minor lang naman at walang masyadong anomaly sa solar photon flux. So, yung geomagnetic activity lang natin, o geomagnetic activity lamang ang medyo mas agresibo. Despite na unsettled lamang ito, pero mararamdaman ng ating magnetosphere yung impact pa rin yan, kahit na may kahinaan. Ayan o, medyo nadidistort siya ng bahagya. So, expected, ang ionospheric TS range, tamay pa rin ang bandang Southeast Asia, pero mas concentrated din sa bandang Indonesian Peninsula, hindi masyado sa Pilipinas at Mid-Pacific. So, yung northern hemi-auroral map, makikita po na medyo nagliliwanag po yung auroral activity dyan. So, kung sisilipin natin sa pinaka-camera ng dyan sa may bandang Canada, yan. Kung titingnan natin na medyo nag-glow na rin yung aurora dyan sa may bandang Canada. So, mayroon pa rin bahagyang geomagnetic activity ang nakikitaan. So, base na rin dito, yung Northern Hemisphere ang mas mataas ang pinaka-auroral activity. Yan o, especially sa may bandang Canada nga po. Sa ngayon, mababa pa yung pinaka-propagation ng plasma density. Pero as time goes by, bahagya itong tumataas. Mula sa pinaka 5 cm squared, ay tumataas ito hanggang halos 10 cm squared. Yan, yung pinaka-plasma density. Pero yung radial velocity, halos stationary siya. Medyo pababa, descending. Ibig sabihin, pumapaling na po ng, medyo pumapaling na yung pinaka-sunspot mula sa direktang tutok sa Earth. Mula po dito, yan o. Medyo papaling na rin siya. So, habang lumalayo yung tutok ng sunspot na ito, bumababa naman yung pinaka-propagation ng solar wind sa Earth. Kaya kung makikita ninyo, halos walang de-absorption. Normal naman, at least 10 MHz. Walang masyadong anomaly. Yun lamang geomagnetic field ang naka-apekto ng bahagya sa mundo. So, medyo naka-protection siguro yung mga satellite ng NOAA. Sa ating outside humidity, 76%. Katamtaman po tayo at thunderstormy naman tayo base sa aking barometer na 1,007 hectopascals. And steady ito since last hour. 2% naman ang binababa ng outside humidity since last hour. High tide and low tide status, minimum low po tayo at 1 hour and 35 minutes pa po. So, kung titingnan natin, silipin natin yung status, kung pwede naman pumalaot sa extreme Northern Luzon, gamit ang ating global forecast assessment in significant wave height. I-load po natin. So, kung sisilipin natin sa significant wave height ay medyo hindi pa rin pwede pumalaot, lalo na sa bahagi nga po ng Babuyan Island, dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, and the rest ng Cagayan Valley, of course, dito sa may silangan. Medyo umaabot pa sa 1.25 meters ang taas ng alon. Halos buong Eastern Visayas na rin ay tumataas na rin ang pag-alon na umaabot sa 1.25 meters habang lumalapit itong si Pepito. At within the next 24 hours, lalong tumataas na rin ang pag-alon, lalo na sa Eastern Visayas. So, medyo unti-unti na po kayong wag munang pumalaot sa bandang ng Eastern Visayas at Bicol region dahil sa susunod na 24 oras ay tataas na ng husto ang pag-alon dyan na aabot ng 2.5 hanggang 6 meters po yan hanggang bukas po yan. So, dyan sa bahagi nga po ng Eastern Bicol region, Eastern Visayas at Northeastern ng Mindanao. And the rest ay umaabot sa 1.25 meters within the next 24 hours. So, totally, bawal po. Pero sa may bandang kanluran ng bansa, okay naman pumalaot. Ingat na lamang sa hatak ng southwesterly. So, medyo mabugso ng bahagya ang magiging hangin dyan. Kabilang na ang bahagi ng northwestern Luzon. Dahil na rin sa kay bagyong Ophel. So, yun lamang ang medyo tututukan ninyo, lalo na sa may bandang La Union. Medyo mabugso daw ang hangin dyan.
So medyo delikadong pumalaot kahit na walang masyadong pag-alon. Yung swelling at yung bugso ng hangin ang medyo magpapadelikado ng bahagya sa mga papalaot sa kanluran ng bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:24 PM. Ang ating magpo-full moon na po halos, waxing gibbous at 99% illuminated. So, considering full moon na po ito, sisikat ito mamayang hapon at 4:42 PM at kinabukasan na po ng madaling araw at 5:56 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, so this weekend, ngayong araw magiging maulap ang ating hapon. Ngayon medyo maaraw, pero pagdating daw ng hapon magiging maulap. So asahan ang mga kalat-kat na pag-ulan, pero mababa daw ang chances, 20 to 23% ang chance na uulan dito sa amin sa Caloocan. Maaring hindi dito sa amin or maaring sa Karatig, Metro Manila. So at least may idea tayo na mababa ang chance ng uulanin dito sa amin sa Caloocan. Bukas naman ng Sabado, kasahan ng magiging maulan at may mga localized thunderstorms daw. Pero 40 to 42% ang chance ng uulan bukas. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po dito sa may bandang Itbayat, Batanes, ay nakakaranas pa rin sila ng ilang moderate and heavy rain showers sa Batanes group of islands. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil yung outer band ni Ovel umaabot pa rin dyan sa inyo. Ingat na lamang po as expected ng heavy rain showers. Pero sa ibang bahagi ng Babuyan Islands, sa extreme Northern Luzon, lalo na sa bahagi nga po ng Ilocos Norte, pagiging partly cloudy at mga ilang light to moderate showers, kasi na rin sa nakikita natin sa pinaka-satellite imagery. Yan, kitang-kita naman po. At nagkakaroon ng mga ilang light to moderate ang bahagi ng Calayan at Puga Island. Sa may bandang Pagudpud naman at Claveria, mga ilang light to moderate showers hanggang dyan sa may bandang Lawag, Ilocos Norte na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. Medyo gloomy rin ang bahagi ng Apari at ilang bahagi ng Cordillera at Western Region. Kung titingnan niyo yung pinaka-details, ay kasama ang Apayao, Abra at bandang Tugigaraw, nakakaranas kayo ng mas maulap na himpapurin at mga ilang mga light rain showers na hindi naman tumatagal. May mga ilang bugso kayo ng hangin na maranasan pa rin dyan, pero hindi gaya kahapon na singsungit ang bugso ng hangin. Pababa ng bahagi ng Ilocos Sur and the rest ng La Union, Benguet, at dyan sa bahagi nga po ng Pangasinan, magiging overcast and gloomy kayo dyan, at may mga ilang kalat-kat na pag-ulan, mga ilang light to moderate showers ang aasahan pa rin dyan. Sa lalabi ng Cagayan Valley, kasama na ang Tugigaraw, pababa ng Isabela, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon sa inyo. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral. Pero the rest ng Ifugao, Quirino hanggang Nueva Vizcaya, pababa na yan ng Nueva Ecija, Tarlac, hanggang dito sa bahagi ng Zambales, katamtaman at maaraw ang inyong magiging panahon dyan. So, moderate at fairly weather, maaraw. So, huwag mo masyadong magbibilad sa sikat ng araw. Despite na ilang partly cloudy lamang ang nakikita natin. At mula sa may Central Luzon ng Nueva Ecija, pababa na po yan ang Bulacan, kasama ang Metro Manila. Moderate din ang ating mararanasan, katamtaman ang lagay ng panahon. So, medyo maaraw pa rin maging sa Metro Manila. Despite na medyo hazy tayo, ay ang isolated rain showers na mga medyo iiral, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw, na may mga ilang panakanakang kalat ng ulan at pagtulog at pagkidlat. Sa Calabarzon naman, mula din sa bandang Tanawan, Batangas, kasama ng ilang bahagi ng San Pablo hanggang din sa bandang Lucena, papuntang bahagi ng Quezon, and the rest ng Calabarzon, magiging partly cloudy and mostly cloudy. Isolated lamang ng mga ilang light rain showers ang medyo iiral sa atin dyan, kasama na ang bahagi ng Timonan, Quezon at Camarines Norte. Sa may Meropa naman, magiging maulap din ang panahon ninyo sa inyo dyan, mga ilang light to moderate showers ang iiral sa Oriental at Occidental Mindoro. Sa may bandang Palawan naman, ang areas dito sa may bandang Coron, Palawan at patawid na ito ng bandang El Nido hanggang Taytay. Magkaroon man ng mga isolated, typically light to moderate showers lamang ang madalas na iiral sa inyo. The rest naman ng bahagi ng katimugang bahagi ng Luzon, kasama na ang Marinduque hanggang Romblon, paulap din ang himpapurin ninyo pero fairly weather at moderate naman ang kadalasan na magiging panahon ninyo maghapon. Sa Bicol region, mula sa bahagi ng Camarines Sur hanggang Sorsogon, kabilang ng Catanduanes, partly to mostly cloudy lang din at mga ilang light rain showers
especially dyan sa may bandang Camarines Sur sa itaas ng bahagi ng Siroma at Gatchito-Rena na magiging maulap at mga ilang light rain showers ang medyo ma-encounter ninyo dyan. So magdala pa rin ng pananggalang despite na medyo pabugso lamang itong magkakaroon ng scattered rain showers. Mula naman sa bahagi ng Legazpi pababa ng Sorsogon at the rest ng bahagi ng South Luzon, kasama na ang Masbate at Romblon, magiging partly tumusikaw din lamang kayo dyan. So mas mangunguna po ang maaraw at maalinsangan ninyong maghapon. At habang lumalapit naman ang outer rain band ni Pepito, kasalukuyan muna ang magiging maaraw at katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo sa buong bahagi ng Visayas, mula dyan sa bahagi ng kanluran ng Panay Island, Negros Region, Central Cebu, hanggang bahagi ng Leyte. Magiging maaraw muna kayo dyan at asahan ang mga isolated lamang na mga inang light rain showers, kabilang na ang parte ng Bohol at west portions ng Samar. Pero sa Eastern Samar Region, despite na medyo katamtaman, pero nitong maghapon, unti-unti na po kayo magiging maulap dyan ha. Unti-unti magiging gloomy na po kayo dyan mula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Kabilang na ang bahagi ng Surigao del Norte, dyan sa parte ng Mindanao na po yan, hanggang dyan sa may bandang Surigao del Sur, simula mamayang hating gabi hanggang bukas na po yan. At mula sa bahagi nga po ng kanluran ng Mindanao, magiging maulap po kayo dyan. May ilang kalat-katapang ulan ang umiiral ngayon sa bahagi ng Basilan at Tulo-Sulo. Ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, mula Dipolog hanggang dito sa may bandang Misamis Occidental, nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers lamang ang nakikitaan natin dito. Paging sa bahagi ng Zamboanga del Sur, dyan sa area na yan ng bandang Dinas, Pitogo, at dito sa may bahagi rin ng Mabuhay at Autalaga. Medyo mas nagiging maulan kayo dyan, mga ilang light to moderate showers. Pero hindi naman yan tumatagal, titila din at mangunguna pa rin ang maaraw na panahon. And the rest ng bahagi ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur, magiging partly cloudy tayo dyan at maghapon ang magiging humid ang panahon. Sa buong bahagi ng Sorsogon area, kasama na ang bahagi ng Maguindanao del Norte at North Cotabato, pababa ng Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, hanggang South Cotabato, magiging maaraw at palinsangan din po tayo dyan. Siyempre, damay na ang General Santos City, pero magiging maulap ang bahagi ng dulo ng Davao Occidental. Sa sentro naman ng Malaybay Bukidnon, sa sentro ng Mindanao, katamtaman na lagay ng panahon natin dyan, maaraw at maalinsangan din ng panahon halos maghapon. Isolated lamang ang mga nakaforecast sa inyo maghapon hanggang gabi at madaling araw, kaya expected po na maghapon ang mainit ang inyong temperatura dyan. Pero hanggang bukas sa madaling araw, medyo unti-unti magiging gloomy na rin kayo, especially dyan sa bahagi ng Davao del Norte hanggang Davao de Oro. Mula Agusan del Sur hanggang Agusan del Norte, kabilang na ang bahagi nga po dito sa may bandang Bunawan, pababa ng Bislig at the rest ng Davao Oriental. Unti-unti mula mamayang hapon ay magiging gloomy at maulap na rin po kayo dyan. Habang umaabot ang ilang outer rain band ni Pepito sa area na yan, asahan ng mga scattered rain showers at localized thunderstorms. Siyempre, magsisimula yan sa bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Surigao del Sur. So, yun pa yung pinaka-analysis natin sa lagay ng panahon sa Pilipinas. Na sa ngayon, generally medyo moderate tayo, pero unti-unti ang silangan ng Southeastern Luzon at Visayas hanggang din sa may portions na po ng Mindanao sa silangan, unti-unti kayo magiging mas maulan na yun na dyan habang lumalapit nga po ang pinaka-outer rain band ni Pepito. So mula bukas na madaling araw, lalo na maghanda na po mga folks dahil mararamdaman nyo na ang unti-unting magiging pag-ulan sa silangang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area. So diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector despite na medyo offline ang infirmary. So dito tayo sa uninterruptible na forecast. Pero yung data nito since 8 o'clock AM pa ang huling data niya. So medyo wala tayong latest. Pero makikita natin base sa pinaka-near center ni Pepito ang kasalukuyang lokasyon niya. So kung i-evaluate natin yung pinaka-data ni Pepito since 8 AM, nasa maximum sustained wind ito na 130 km per hour at bugsong umabot ng 162 km per hour. Center air pressure, 976 hectopascals. So, ito ay pasok na sa typhoon category. Malamang ngayon, maya-maya, isusunod na rin yan ni Pag-asa.
ay itataas as typhoon category. At as of ngayong tanghali, hindi na natin masusunod yan dahil 8 o'clock AM na location pa yan ni Pepito. So, kung titingnan po natin yung pinaka-latest na position, i-approximate natin yung central eye wall ni Bagyong Pepito. And as of 12:30 ngayong tanghali, nasa layo na ito na 559 kilometers east-southeast ng Gian Eastern Samar. Yung mula sa pinaka-central eye wall ni Pepito, yan na po yung pinakalayo niya, 559 km east-southeast ng Gian Eastern Samar. Samantalang itong si Ophel naman, nasa approximate 195 km west-northwest ng Basco Batanes, yung pinakadistansya niya. Since kaninang 8 AM ay nandito yan, 185 km kanluran ito ng Basco Batanes. So yun po yung kasalukuyang location niya. Ngayon, dalawa kasi naghahati ang forecast si Pag-asa. So titingnan natin kung susunod kay Pag-asa o Joint Typhoon Weather Center na mananatiling nasa loob ng ating PAR maya-mayang konti. So, ang kasalukuyang maximum wind speed since 8 AM nitong si Usagi, nasa maximum sustained wind din na 130 km per hour at 162 km per hour. Kumikilos ito pa north-westward sa bilis na around 30 km an hour. So, yung huling approximate natin na naging movement speed ni Usagi. At si Pepito naman ay kumikilos pa rin siya pakanluran sa bilis na at least 19 km an hour. So, bahagya itong bumagal ng konti. Pero may kukonsider pa rin natin na mabilis ang pagkilos niya habang kumikilos pakanluran. Then, itong maghapon, unti-unti, kikilos na yan pa west-northwestward. Patungo nga po dito sa may bandang Eastern Visayas. So, i-analyze natin yung pinaka-latest na ensemble forecast track ni Pepito. Mula sa pinaka-tropical cyclone track combination natin, makikita po ngayong halos maghapon, nandito pa po yan. At kung titingnan natin yung tropical cyclone forecast error mula sa pinaka-direct data feed ng Japan Meteorological Agency. Kung titingnan natin yung forecast error, halos tutumbukin ito ang bandang Catanduanes. And then magtatabas ito sa bahagi ng Aurora region. Yan. So, kailan ba yan? Naasahan natin na maaaring maglandfall mga November 17, 2024. So, mga alas 2 ng hapon. Nasa bandang baybay na yan ng bandang Aurora region. Hindi pa natin 100% confirm po sa bandang Dingalan po ito maglalandfall ha. Dahil malaki pa po ang pinaka-forecast error nga po. Mula kay Japan Meteorological Agency, medyo nakatutok ito sa may bandang Dingalan at yung cone of uncertainty niya maaring dito sa Dinalungan or pagitan ng Dinalungan ito maglalandfall. Dahil kung titingnan niyo po yung cone of uncertainty, medyo malawak pa po. So pwedeng dito magdidinggalan siya or posible magdinalungan. Pero parehong pa rin nasako pa rin yan ng Aurora region. So, yun po ang pinakamaliwanag natin dyan. At yung forecast track error niya, unang lalandfall ito sa bahagi nga po, o halos dadapis o didikit sa may bandang Pandan, Catanduanes Island. So, halos dito, yun o, sa dulo. Medyo mahahawi pa rin niya. O medyo kakabig pa siya dito sa may bandang Pandan, Catanduanes. So, yun po yung pinakamaliwanag dyan mga folks ha. Kung sakaling mas bumaba pa yan, maaaring unang lalandfall yan sa may bandang Catanduanes. Yan yung pinaka-latest forecast track ng pinaka-tropical cyclone error mula mismo kay Japan Meteorological Agency na naka-data feed sa inyong lingkod sa ating website. Pwede nyo po makita yan dahil real-time po, nag-a-update yan. Hindi natin control yan. Automatic pong mag-a-update yan. Kung ano yung pinaka-latest na lumalabas kay Japan Meteorological Agency, automatic lalabas din dito yan. Tinawag natin forecast error dahil marami pa pong malawak pa o makikita po mga ensemble forecast niya. Hindi pa siya talaga fix. Hindi fix yung forecast track. Kaya nagkakaroon pa ng tropical cyclone forecast error. Itong si Ophel, hindi naman natin masyado concerned dahil patungo na po siya sa may bandang Southern Taiwan. Mga hanggang bukas po yan ng umaga o tanghali. Nandiyan na yan sa may bandang baybayin ng Southern Taiwan. So, yun po ang pinaka-analysis natin kay Ophel. Hindi na naman natin masyado concern yan.
At base naman dito yung forecast, ngayong hapon lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Yun, dito, ngayong hapon. And then kinabukasan po ng umaga o bago magtanghali ay papasok dito papasok ulit siya ng Philippine Area of Responsibility. Then bago nga po maghapon o gabi, inaasahan nga po na sa baybayin na ito ng Southern Taiwan. Pero kung masusunod kay Joint Typhoon Weather Center, kung titingnan nito sa isang forecast track ni Japan Meteorological Agency, mananatili daw ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang bukas po yan ng umaga. So malawak pa ang cone of probability o uncertainty maging kay Ophel. Pero hindi na natin masyado concern yan dahil palayo na yan sa bansa. Well, kung titingnan natin ang isang ating multiple ensemble forecast analysis, mula sa aking experimental na Tropical Cyclone Ensemble Forecast System between the Joint Typhoon Weather Centers at Pag-asa, makikita po medyo maliit na po yung gap ng kanilang cone of uncertainty. Ano ba yung gap? Yung pagitan ng dalawang ito, yung gitna niya, no? Yan. Which is yun yung pinaka-mean o average track na most of accuracy. Yun ang ibig sabihin po niya. At kung makikita po natin dito, 8 AM, nandito na yan as typhoon category nga po. Naunang nakataas na yan kay Joint Typhoon Weather Center, pero nanatiling severe tropical storm yan kay Pag-asa. Pero anytime, ngayong hapon din, susundan din yan ni Pag-asa. And then, as time goes by, ay mula rito, ngayong hapon, maghapon pa hanggang gabi, ay nandito pa yan sa may bandang silangan ng Eastern Visayas. And then, bukas po ng umaga, 8 AM, ako dito, ay itataas ni Joint Typhoon Weather Centers as Super Typhoon category na may maximum wind speed 204 km per hour at bugsong umaabot ng 255 km per hour. Category 3 typhoon po ito sa international agencies, pero Super Typhoon category na po sa atin yan, sa Pilipinas. Pero kay Pag-asa, manatiling typhoon category lamang ito kay Pag-asa. Yan po, base dito sa data feed ni Pag-asa sa forecast track. Ito ay sa halos malapit na po ng Eastern Samar o baybayin ng Eastern Samar. Bukas po yan ng umaga ha. And then, buong maghapon, tatawirin nito ang baybayin ng Northeastern Samar. So dito, mapapansin ninyo, wala pong landfall scenario na magaganap. So mula kagabi, ay tumaas po siya. Kung mapapansin ninyo, kagabi dito yan eh. Dito ang traverse niya. And then, pag-aalbay siya kagabi. Ngayon, tumaas na siya. Halos nagtali na siya sa forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. So mamayang gabi, si Pipito ay nasa bandang baybay na po ng Dirac Catanduanes or bandang San Miguel or paligid ng Southeastern Luzon. Pero mas malapit siya sa may bandang Catanduanes, yung baybay ng Catanduanes. Mamayang gabi, kinabukasan po yan ng gabi ha, November 16, 2024 po. So mula 8 PM, inaasahan natin between yan bago buong gabi, inaasahan yan siguro approximate bago maghating gabi po siguro, ay lalandfall na po yan dito sa bahagi nga po ng Catanduanes. Nag-refresh po yung website. So walang nagbago. So makikita po, maglalandfall yan dito, bandang San Miguel or bandang Baras ng Catanduanes. So hindi na sa mismong Dirac Catanduanes maglalandfall. At makikita nyo, pantay na sila ni Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa. So, ibig sabihin, 100% yung accuracy ng dalawang weather agencies nito na dito sa may bandang San Miguel, Catanduanes, maglalandfall. Bukas po yan, simula alas 8 ng gabi. So, bago maghating gabi siguro, between, maglalandfall na yan ng Catanduanes. So, sa mga kababayan natin sa Catanduanes o Bicol Region, be ready po just in case. Kung hindi na po magbabago ito ha. Pero again, malawak pa po ang cone of uncertainty ni Pipito. Maaari pa rin niyang tumaas or maaari pa yang mas bumabang muli. So asahan na po natin ganun mangyayari ha. Dahil nakita naman natin malikot po o very erratic pa ang forecast track ni Pipito. Pero sa ngayon, sa kasalukuyang forecast track ng dalawang agencies na to between Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa ay ito ay maglalandfall ng Catanduanes. And this time, bukas ng gabi rin ay itataas na rin ni Pag-asa si Pipito as Super Typhoon category. So magpapantay na sila o magtatali na silang dalawa ni Joint Typhoon Weather Center. May maximum sustained wind na 232 km per hour at bugsong 290 km per hour. So malakas-lakas po ito
Sa nagtatanong, kasing lakas ba ito ng Bagyong Rolly? Hindi po. Si Bagyong Rolly, kung natatandaan ninyo, 312 kilometers per hour po yung maximum sustained wind nito. So, kung ipapareho kay Pepito, halos 60% lamang ang lakas ni Pepito compared kay Bagyong Rolly. So, yun po ang information natin ha. Hindi pa siya sinlakas ni Rolly. So, mula bukas ng gabi, whole night, tatamaan ang Catanduanes. Then, tatawarin nito ang isla ng Lahuy Island. Dito sa bandang Camarines Sur pa rin, sakop. And then, buong gabi hanggang madaling araw ay inaasahan pong tatawirin nito ang karagatan ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte po. Nasa baybayin po yan. May mga islands po dyan na dadaanan. So, yung mga nakatira po sa bibad ng Gentui Island, tatamaan po kayo dyan at Pinagtigasan Island. Dyan, sa mga resort siguro yan. So, alam na po ninyo ang gagawin. Sakop ito ng Vinsons, Camarines Norte. So, handa-handa na rin po, just in case hindi na magbago yung forecast track dyan. At kinabukasan po ng umaga, inaasang si Pipito, nandito na po yan sa may bandang malapit sa isla na ito. Hindi naka-indicate kung anong island dito eh. So, baka resort po yan. Pero, bandang Paracale na ito, bandang karagatan ito ng Paracale ng Camarines Norte po. So, mga resort po yan dyan sa dadaanan ng sentro ng iWall ni Pepito. So, bukas, ano po yan? November 17 na po yan. Tatawid dyan sa area na yan. So, mga linggo na po ng umaga yan. And then, buong maghapon po, tatawarin ang buong Humalig Island at the rest ng Polillo Islands. Yan, linggo po yan ng maghapon. Yan, mga hanggang tanghali, dadaanan ang Patnanugan, Humalig, at bandang Bordeaux. Yan. So, Polillo Island, datamaan din. Pagsapit po na linggo yan ng umaga, then maghapon. And then, siguro, bago maggabi, o bandang hapon o gabi, naka-forecast po. At kung mapapansin ninyo, halos nagtali na sila ng Joint Typhoon Weather Center. Ibig sabihin, yung accuracy ng dalawang ito ay 100% tatamaan dito sa may bandang Dingalan, Aurora Region. Ayan po ha, pinuulit ko. Pagsapit po ng linggo, ng hapon o gabi, yan, bago maggabi siguro, bandang hapon, yan, pagitan ha, hapon o bago maggabi, ay maglalandfall na po ito sa may Dingalan, Aurora. At buong maghapon daw, according dito, bago mag alas 8 po ng gabi ng linggo, ay tatawarin nito ang halos buong Central Luzon. Magsisimula yan, bandang Gabaldon at Nueva Ecija. And then, tatawarin nito ang halos buong San Jose. Yan, Cuyo, hanggang din sa may bandang San Carlos o Urdaneta. Sakop na po yan ng Pangasinan. And then, babagtasin ito ang Labrador, sakop na po ng Dagupan, hanggang Alaminos, Pangasinan. At sa huli, ay i-exit ito sa may bandang Bolinao sa karagatan ng West Philippine Sea. So, mula 8 p.m., nandito na yan sa may bandang Rosales or Alcala, boundary ng San Carlos sa Pangasinan. And then, i-exit na ito, kinagabihan na po sa may bandang Bolinao, Pangasinan o Alaminos. Alanganin kasi siya eh. Pero malinaw dito, bandang mas malapit ang Bolinao, Pangasinan na i-exit sa West Philippine Sea itong si Pepito. Anong araw yan? Gabi na po yan. O bago maghating gabi po yan, na linggo. November 17, 2024 po yan. So, inaasahan na natin, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Kinabukasan na po yan ng umaga ng November 18, 2024. So, siguro bago magtanghali or bandang hapon, i-exit na rin yan ng Philippine Area of Responsibility. Kasi 8 a.m., nandito pa yan sa may bandang boundary o halos boundary na po ng PAR. So, expected po yan mga siguro bago magtanghali o hapon, inaasang i-exit na po ng Philippine Area of Responsibility si Pepito. So, yun po yung pinaka-analysis natin sa magiging galaw nitong si Pepito. Again, malawak pa rin ang pool of probability o uncertainty. Gaano po kalawak yan? Kasi may magtatanong na naman. Well, kung titingnan po natin dito sa ating forecast and symbols, yan.
Ito, makikita po dito yung pinakalawak ng cone of uncertainty and probability ni Pipito. Yan, ito medyo lagi kasi mas marami kasing data ang pumapasok. Kasi multi-ensemble po ito. So makikita po yung ensembles at yung cone of probability of uncertainty, malawak pa rin. Ayan, medyo malawak. So posible pa siyang mas tumaas or mas bumaba pa. Pero kung mapapansin ninyo, wala na pong masyadong forecast dito ng cone of uncertainty sa ibaba. So mukhang lumalabas, medyo safe na po, bahagyang safe na po ang parte ng Bicol region at Eastern Visayas. Wala kasi nakikitaan tayo dito na may forecast na may tatama o dito babalandra itong si Pepito. Pero dito sa paitaas, medyo malawak pa ang kanyang cone of probability or uncertainty. Ibig sabihin, posible pa rin niyang mag-Isabela or posible pa rin yan magtugigaraw. Yan. So, yun po ang malinaw po na paliwanag dyan mga pugsa. Ayan, yung pinaka-cone of uncertainty. Pero between Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa, halos taling-tali na po silang dalawa. Halos wala na pong gap yung kanilang cone of uncertainty nilang dalawa. Ibig sabihin, iisa na sila na magiging forecast track na dito na ang magiging galaw niya. Which is yung pinalawanag nga po natin na mula Catanduanes na maglalandfall ito, babaybayin ang bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte, tatamaan din ng Pulilo Island at tutumbukin ang bahagi ng Aurora dyan sa may bandang Dingalan, Aurora region, maglalandfall na po. Then babaybay nito ang Central Luzon at lalabas ng West Philippine Sea, bandang Bolinao, Pangasinan na po yan, bandang Linggo na po yan ng gabi. So yun po ang maliwanag dyan at yung cone of uncertainty o probability, mananatili pa rin malawak yan dahil kitang-kita naman sa ating multi-ensemble system. So, silipin natin yung mga latest floating satellite imagery. Ayan, kitang-kita, mayroon na po siyang center eye wall. So, malinaw lamang na nasa typhoon category na talaga siya, nasusundin na po ni Pag-asa. At very well organized na po yung kanyang pinaka-upward and low-level convection. So, patuloy pa rin ang paglakas ni Pipito habang lumalapit sa may bandang Eastern Visayas. Maghanda-handa na po kayo mga folks dahil kahapon ko pa po sinabi, mula ngayong hapon, unti-unti na po ninyong mararamdaman ang auto-rain band ni Bagyong Pipito po yan. Mula ngayong hapon po yan, tuloy-tuloy na yan hanggang bukas. Samantalang itong si Opel, ayan, halos papunta na sa may bandang Taiwan. Pero yung remnants ni Marceo, na natili pa rin nagsisirculate sa may bandang Hong Kong. Grabe itong si Marceo, malamig na po yung area na yan. Ito pala si Opel, ayan. So makikita natin, halos nagdi-disorganize na siya habang lumalapit sa may bandang Taiwan. Well, pagsapit nga po ng bukas ng hapon o gabi, pag tungtong niya ng Southern Taiwan dito, hihina na siya ng tuluyan kasi malamig na talaga dyan at napaka-dry. Dahil yung northeasterly surface wind flow ay nagma-merge na sa kanya. Ayan, So, nagkakaroon na siya ng hindrance para magtuloy-tuloy na kumilos, pahilaga. Kaya unti-unti na siyang malulusaw, simula bukas po yan ng gabi. So, yun lang po pinaka-latest analysis natin sa dalawang tropical cyclone nito. Medyo pagpasensya nyo na po yung aking voice. Medyo meron po tayong sore throat ng bahagya. So, medyo nagkakaroon tayo ng medyo fuzzy na boses. Pasensya na po. Kamustahin naman natin yung mga dam. Well, makikita natin, since tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, nakabukas po ang gate ni Ambuklaw at Binga Dam. Tag-iisa po sila at nagre-release sila ng 0.50 meters ng sobrang tubig. Despite na critical level si Ambuklaw, pero nakabukas yung gate nila, nagre-release pa rin sila ng sobrang tubig. Siguro nire-ready uli nila para sa paparating na bagyong Pipito, para hindi mag-overflow. Delikado kasi sa mga dam kapag laging apaw. Yung tibay niya kasi minsan nagiging peligro rin yan. Kaya binabawasan po ng Hydrological Center ang sobrang pag-apaw ng tubig. Kay Magat Dam din, nag-release din sila ng sobrang tubig. 33 meters po ito at tigda-2 gates po ang nakabukas kay Magat Dam. So kung sisilipin natin yung pinaka-latest na analysis, kung alisin natin yung kay Ipo Dam, makikita po natin ay natiling critical level si Magat Dam. Yan Pero patuloy pa rin na naka-release o nakabukas yung gate. Si Angat Dam naman, natiling normal yung kanyang water level. Wala naman sa pinaka-critical. Dahil kung titingnan natin,
ay yung pinaka-maximum rule curve niya, halos magki-critical na rin siya. Malapit na rin mag-critical si Angat Dam kung papansinin natin dito. So, expected po na pag bumaba po yung deviation rule curve ni Angat Dam, papasok na rin yan sa pinaka-critical level. Halos umabot na siya sa pinaka-rule curve of 201.20 meters po eh. So, yun po ang ano natin ha. Kahapon, 201.24 meters po ang taas ni Angat Dam. Ngayon ay 201.29 meters na lamang. So, 0.09 meter na lamang ang natitira bago pumasok sa pinaka-critical level si Angat Dam. So, kung papansinin natin dito, ginagamit na rin yung reserve ni Ipo Dam at La Mesa Dam. Siguro dahil nagki-critical na si Angat Dam, so ginamit na po yung backup ng dalawang dam mula kay Ipo at La Mesa Dam. So, yun po ha, tatlong dam po ang nakabukas ang mga gate. Si Ambuklao, Binga Dam at Magat Dam. Sa ulat nindol naman, so far, wala pa rin tayo na-detect na so far na mga medyo malakasan na pagyanig. Maganda na rin yan at medyo good news. Bagamat may mga maliliit pa rin na mga minor earthquakes na na-detect mula sa data feed ni PBOX kung sisilipin natin. At since 12 AM, wala namang naitala na magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami ang mga minor earthquakes ang naitala dito. At ang pinakahuli nga po, di sa may bandang Surigao del Sur na may magnitude 1.9. So kung sisilipin natin yung pinaka-historical earthquakes mula para sa buwan ng November 2024. So ilulad po natin ang month of November. Nasa total of 471 earthquakes na po tayo, 452 each magnitude 2.0 pataas, 19 sa magnitude 4.0. So napapansin natin, mukhang kukunti pa ang magnitude 4.0. So medyo manaka-naka ang malalakas na pagyanig. At wala magnitude 5.0 pataas, wala naman tayo so far na naitala sa ngayon. So hopefully tuloy-tuloy po yan. So again, 471 total earthquakes po tayo for the month of November, na natili pa rin konti ang ating total earthquakes sa buong bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 15, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 15, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report at ngayong hapon. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman ng pinaka-dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks at yung sa kababayan natin sa may bandang Eastern Visayas, medyo maghanda-handa na po hanggang sa may bandang Bicol Region dahil simula mamayang gabi ay hanggang bukas na madaling araw, unti-unti na ninyong mararamdaman ang sungit ni Pipito, especially dyan sa bahagi nga po ng Eastern Samar at Northeastern Mindanao. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.